what's up mga masters, mga bro, welcome back ulit dito sa ating channel na Electronics TV. So for today's vlog, meron tayong gagawin na naman mga bro, isang isang component, LG component, ayan. So wala naman siyang problema, okay naman yung audio niya. Yung gusto lang na may-ari kasi papalagyan niya ng Bluetooth. So tinanggap natin kasi may mga nagawa naman tayong ganito na. Yung problema nga lang naubusan tayo ng Bluetooth module. Kaya ito, iba-vlog natin to. So yung gagamitin natin is itong module na to. Ito galing to sa galing to sa mga Bluetooth speaker na maliliit lang, yung sa CAN. Yan. So ito yung gagamitin natin. So ayan, nilagyan ko siya ng mga wire. Ayan. So ito yung gagamitin natin para ilagay natin dito para magkaroon siya ng Bluetooth. Tapos gagawin natin dito sa itatap natin sa tape o kaya sa na lang, sa auxiliary na lang para mas madali. Para mas madaling sundan ng mga ka-master natin na baguhan pa lang o gustong matuto. So ayan, ito binuksan ko na siya mga bro. Ayan, tiningnan ko siya sa loob. So mas madali nga kung dito tayo kukuha na lang dito. Dito tayo mag-i-input ng Bluetooth natin. Kasi wala din daw naman, di daw nila ginagamit dito. Gusto ng may-ari Bluetooth na daw. So yan yung gagawin natin ngayon. Ito binuksan ko siya, tiningnan ko sa loob kung pwede nating mailagay. So ayan, pwede nga. Ito, binaklas ko na siya sa kabila. Ito sa kabila mga bro. Ayan. Ito, nagsukat ako kanina dito. Hinanapan ko ng supply yung Bluetooth module natin. Ito. Hinanapan ko siya ng supply. So ayan, may mga naman, may mga marking naman. Yan, 12 volts, 5 volts. So dun tayo kukuha sa pin number 4. Ayan, 5 volts. Wag dun sa may number 5 sa USB kasi lalagpas ng yan. Abot ng 6 volts yan sa USB. Sinukatan ko kanina, umabot siya ng 6.4. So sobrang taas para sa module natin. Kasi maglalagay tayo ng supply dito sa battery na lang, which is 3.7. Considerable naman yung 5 volts sa battery input niya. So ito, dito tayo maglalagay ng supply, itong dalawang wire na to. Yan yung supply natin. Yan. Tapos yung output natin, kanina tiningnan ko yung data sheet ng ng IC na to, yung amplifier IC niya. So ito yung input niya, pin number 4. Yan, ito yung number 1. So yung input niya ito, yan, pin number 4. Kaso may mode siya for digital and analog. So kailangan pa mag-switch ng supply ng signal para umandar yung output, mag-out yung Bluetooth dito sa IC na to. So ginawa ko, binaypass ko, tiningnan ko kung mag-audio, dito ako nag-input. So walang audio talaga. So naisip ko, pwede naman dito tayo maglagay na lang sa may speaker. Ito yung speaker out, yung SP plus at saka minus. Ito yung dalawang wire na hinawakan ko. Yan. Positive negative ng speaker terminal yan. So yung signal niyan, instead na sa speaker lumabas, ito yung ipapasok natin sa amplifier niya mismo para magkaroon ng signal. Tapos maglalagay na lang tayo ng capacitor dyan para coupling niya, para hindi ma-overdrive yung amplifier IC ng component natin. So ayan, papalitan ko lang yung mga wire nito mga bro kasi sobrang iksi. At i-wirings natin. Tapos goods na tayo. Pwede na natin ikabit to. So pause ko muna to mga bro, lalagyan ko ng wire. Tapos ikakabit natin. So ayan mga masters, mga bro, nakabit na natin yung wire.
So tatlong wire lang yung nilagay natin, dalawa sa supply, tapos yung grounding para sa input niya, hindi ko na nilagyan kasi yung speaker natin, ayan, yung positive terminal ng speaker, dito na ako naglagay. Tapos naglagay tayo ng capacitor dyan, yan, para hindi ma-overdrive yung amplifier natin. Ayan yung capacitor. So ayan, 0.47 microfarad yung nilagay natin. Kung meron pang mas mababa kahit 0.22 pwede pa yan. So yan yung wirings natin. Tapos dito mga bro, ito yung 5 volts nya, ito yung pang-apat na pin. Ayan, 1, 2, 3, 4. So ayan, nilagyan ko na ng kasi tinamad na akong magbaklas pa ilalim. Dapat dun ko ihinang sa loob, kaso medyo matrabaho kasi madaming tornilyo to. So ginawa ko, binalatan na lang natin konti yung wire. Ayan, ito yung 5 volts nya, tapos ito yung ground. So sa grounding pala natin mga bro, para iwas ugong, para hindi umugong yung, kasi kadalasan yan yung naririnig natin, o kaya nasa post sa Facebook nagpapatulong bakit maugong yung Bluetooth amplifier nila. So make sure lang yung grounding nyo is isolated po para dun sa may mismong amplifier. So sa case na to hindi siya isolated, kaya ginawa ko, di ko na nilagyan yung negative terminal nito na speaker. Kung mapapansin nyo, yung sa positive lang tayo kumuha. So yung grounding nya magsisilbi galing na sa supply. So yan lang. So ikakabit natin to mga bro, testing natin mamaya pag nakabit natin. So ayan, ikakabit ko lang ito dito, yung red positive terminal dito, yan, tapos yung white naman dito sa negative terminal ng supply. Tapos itong black, itong black na to, doon natin ilalagay sa sa may saksakan mismo ng auxiliary nya dito. Ayan. So ito yung aux in nya. So ginawa ko, isang wire lang yung nilagay ko, left and right na siya, kasi naglagay tayo ng effector. So kung meron kayong effector nito, isang wire na lang gagamitin natin. Yan. Sasalpak lang natin dyan para mag-short yung left at saka right channel nya. So yan, nakasalpak siya. Pero kung wala kayong ganito, pwede nyo namang ipag-short na lang. Pag-short na lang dito sa loob. So ayan, kakabit ko muna mga bro, tapos testing natin mamaya. So ayan, negative terminal tong white. So negative sa supply natin, unahin natin yung supply. Positive. Ito yung 5 volts natin. So ayan. Tapos ito yung sa audio in natin, sa auxiliary. So dito natin ilalagay sa loob. So ayan, nakabit natin mga bro. Baliktarin natin yung module natin kasi may indicator to para umilaw din pag So ayan yung indicator nya, indicator light nya. So baliktarin lang natin pagkakabit. Ganyan. So ngayon, testing natin, power on natin yung unit. So ayan yung speaker, nakakabit na, yung speaker natin. Tapos yung effector natin. So yung speaker na ginamit pala natin, isa lang left and right. So isa lang muna kasi wala tayong ibang available na pan-testing dito. So right muna, mamaya lilipat natin sa left yan. Saksak natin. So standby. So welcome. So nag-welcome siya. Tapos yung Bluetooth natin umilaw na. So ibig sabihin okay yung supply natin. So ngayon sa audio naman tayo magte-test. So connect natin sa Bluetooth.
ito yung Bluetooth natin, TG517. So kukonek natin. So ayan, pair lang natin. So ayun, nag ano siya. Connected na siya. So ngayon, hanap tayong music. YouTube na lang kaya. May mga music nito mo, cellphone. So, baka makapiright tayo. Hinaan lang muna natin. So ayan. Okay na yung sounds niya mga bro. Meron siyang connection sa Bluetooth. Ito yung speaker niya. Volume natin. So okay na yan mga bro, baka makapiright tayo. So okay na yung ginawa natin. So yung mga Bluetooth na ganito, yung mga Bluetooth module na ganito, wag nyo itatapon. Kasi pwede pa natin ikabit yan sa ibang mga amplifier na walang Bluetooth. Sa halimbawa katulad nito, gustong palagyan ng may-ari. So ayan, nagawa natin ng paraan na malagyan ng Bluetooth yung component niya. So okay naman yung audio niya, medyo medyo manipis. Pwede nating i-adjust yun dito sa yan, sa equalizer na lang mag-adjust tayo. So ayan yung speaker natin. So okay na yan mga bro. Gagawin ko dito, ibabalik ko lang sa cover nya. Tapos pwede na nating ibigay sa customer to. So salamat sa panonood mga bro. Naway may natutunan ulit tayo kahit konting simpleng paraan lang ng paglalagay ng Bluetooth speaker. Ayan, sa mga master dyan, shout out sa inyo. Basic na basic to sa inyo. Ito para lang to sa mga baguhan na gusto talagang matuto. Kung ikaw naman ay isang customer na halimbawa gusto mong magkaroon ng Bluetooth yung mga ganitong amplifier mo, tapos wala kang idea kung paano gawin, wag nyo na lang subukan po para hindi masyadong malakas, kasi pwedeng masira nyo yung main amplifier nito pag hindi tama yung pagkagawa nyo. Mas mabuting dalhin nyo sa marunong. So ayan, at hanggang dito na lang muna mga bro, at salamat muli sa panonood ng vlog natin. Peace out.